Hello guys, kumusta? Kumusta kayo guys? Sa mga subscriber natin, so marami na pala akong subscriber, hindi ko napansin. Ang last kita ko sa subscriber natin is nasa ano lang, 2K lang, 2,000 o 3,000 dati ngayon. So 6,000 na pala siya ngayon ng ating subscriber. So salamat po sa lahat ng mga ka-subscribe. So ito po, may repair tayo guys. So ngayon pala guys ay June 11, 2025 for 16 PM. Okay, so mayroon tayo ditong repair. Ito. So, change lang natin ang title. This is a gigabyte. 1070. 1070. 8GB wari ko to. 8GB. So, no display. Ayan guys, no display. So, ito guys. Ayan. So, nakalagay dito guys. Ayan po. No display. So, may sticker pa rin siya. Warranty sticker pa. So, no display. Okay. So, buksan natin siya. Bakit siya walang display? So, check natin. Okay, share natin yung mga tornilyo. Okay, 1070 na video card. Okay. Oh. So, bago pa naman yung thermal pad nya guys. Kaya lang ay durog na. Yan, manipis lang. So, no display. Parang basa guys. Ano pang amoy? Amoy ko lang. So, hindi naman mapalot. Okay, so tanggalin natin yung thermal pad. Kaya natin to. So, ang thermal pad niya ay manipis lang, 0.5. Kaya lang durog na to. Hindi na to magagamit kapag ganito. Kasi 0.5 lang eh. So, manipis lang. Okay. So, wait lang guys. Patong muna natin yung tanggalin ko muna itong ano. Merong ano dito eh. Thermal paste. Tanggalin muna natin. So, yung pa-repair niya guys is ano, ano to? 5 piraso yung pa-repair nya. Yan, so ito yung ating i-repair sa video ito. So, natin ito mga bakit kaya siya no display. No display ang video card. So, hindi ko alam kung guys, dito rin to guys pina-repair sa atin. So, hindi ko alam kung kailan to na-repair. Siguro 2024 pa ito. Repaired. So, hindi ko alam kung anong nangyari. Bakit siya no display? Okay, wala tayong malaking ano. Screw. Ayaw siyang mabuksan. Okay, remove na natin. Ayan, so check natin ang ating so check natin muna mga test connections. Bakit siya no display?
Okay, so 3.3 sa 12 volts. Sa preset naman ang fuse buo. So buo. Ano to? Anong connection yon? Kaya lang, oops, parang may shortage yata guys. Nakadayod ako. Mababa ang reading guys nito. Okay, mataas dito. Okay doon. Dito. Okay. Okay. Pero bakit dito? Mababa ang reading dito guys. So hindi ko alam kung para saan to. Pero dapat 12 volts yun eh. So mababa yung reading dito guys. Hindi ko alam para saan to. Ito ba? Ito siguro ay what's that? Mababa rin to. Ito ay pare-parehas guys. Ako para sira yata ang GPU chip. Yung VRAM guys ay parang sira. Shorted guys yung VRAM. May shorted tayo sa VRAM, so delikado yung GPU chip natin. So dito yung reading guys 0.1592. Tapos ito parang parehas. Tapos yan, dito naman ay 1206. So ito 1272. So I don't know, so shorted dito sa VRAM. Kasi yung ating 12 volts hindi naman siya shorted. So alamin natin yan kung ano yung bumigay. So sana SMD capacitor lang ang bumigay sa ating ano. So yung ating PEX reset, okay, plus data lines, minus data lines. So super, so good naman yung ibang rails. So ito meron dito, hindi ko alam kung yung nasa likod na ito ay 1.8 volts or 1 volts. Kasi yung isa 5 volts, pero mukhang shorted yung 5 volts or change value. It's not normal. Okay, so microscope tayo. Okay, so microscope inspection. Ano ba yung pansin natin? So checking tayo muna. Ano yun? Sino yung lulo? Hindi mo naman nakita yun eh. Okay, checking muna tayo guys. Ako kamalikot at nawawala yung aking video dito. Ay ang aking concentration. So tingnan natin kung capacitor na may crack. Kasi shorted yung ating VRAM guys. So pag medyo delikado rin yung ating GPU chip, baka kasi yung mga reading natin medyo malapit sa isa't isa. So yan, so, inspection tayo guys, mabuti. Sana ang ating shorted ay ano lang, sana capacitor lang guys to. Medyo delikado kasi guys pag VRAM, makayari din yan chip. Medyo basa siya dito guys. Ito, hindi basa guys dito. So kung nabasa ang VRAM at nag shorted, so yari na. Okay, so inspection natin mabuti. Tingnan natin kung shorted itong VRAM section. Testerin lang natin siya guys. Okay, so ito yung dati palang sira. So di naman siya shorted. So ground yun. Okay, yung ating goods naman na rating ng ating mga MOSFET. Baliktad dito pala. Okay, goods. Okay, goods. Talaga dito lang yung shorted niya sa output.
We need to know. So wala dito guys sa likuran. So tingnan natin sa oops, mukhang wala ko ito na guys ang sira. So tingin ko guys is capacitor. Tingin ko lang. Siyempre sana wag naman biran. Sana nag-crack lang yung capacitor guys. Tinaw ka maingay. Maingay. Okay, kailangan natin siyang inspectionin kahit maliit na crack lang. Ito yung mga likod ng biram guys, medyo may langis-langis. Ayun, so kita na guys. Huli, may crack. So pansin nyo, ayan, ito. So crack tayo guys. Yung sinasabi ko kanina, so shorted tayo. So ito siya, ayan, mapansin nyo. Halata naman, may crack ito. Ayan, tapos itong isa, something nag-spark dito sa isa na to. Tapos nag-crack to. Sana hindi nadamay ang ating ito rin guys, nag-crack din siya. Ayan. So, tatlo. So, siguro napadikit ito guys. Baka napadikit. So, dito medyo alanganin tayo sa ano. Kasi mukhang napadikit ito. Ayan. Sa tingin ko lang guys, napadikit. Kasi may sparking dito sa ibabaw ng mga to. Ibig sabihin yung, kung ano yung bagay na napasundot dito. O natapakan ba ng daga, ganyan. Ayan. Kasi pag may sunugan guys na kagaya nito, ang sunog guys nasa ibabaw. Ibig sabihin nagkaroon ng may lumapat diyan na sparking ibabaw hindi naman siya liquid damage guys na kagaya ng mga liquid damage na makikita mo na may tubig. So ito talaga kung mapapansin natin ay tuyo, walang sign of liquid damage. Ayan. So, malinis. Wala nga sasabing evidence na na-liquid damage yung ating video card. So, ito. Malayo naman ito. Malayo. Hindi naman siya ganun ka, no? So, sana yun lang, guys. So, yun ang kutog po kanina. Nakog kang umano dyan naman po. So, ito rin, mayroon din dito. Huwag kang umupo dyan natin, masisira yung bangko natin. So, may makulit na naman dito sa tabi ko guys. Wait lang. Ayan, so something ano lang naman. Okay naman pala siya guys, hindi naman siya ganun ka ano. Itong isa, palitan na natin to. Medyo pangit na. Okay, yung ating mga data lines, checking. Okay naman yan. Ibig sabihin buti hindi nag-shorted guys yung ano, yung nakapag-trigger agad siya ng ito. Okay naman to. Kung manak ano yan ano yung mic ko nawawala. Tinawag mo ano yung mic ko, nawawala yung mic. Okay, tanggalin na natin to. So dito sa section na to, sana hindi shorted ang ating okay, tatlo to guys, tatlo. Yan. Ito isa, itong normal manong spark ko. Tapos ito crack, tapos ito tanggalin na natin. So kindly wait for a while, a seconds. Parang durog siya
crack talaga. Durog na yung mga ano. Ito sunog. Ito na lang yung natira. Ito halit pala to. Ito lang yun. Natin. So 1070 lang ito guys, gigabyte lang ito, tatlo capacitor. So tingnan natin yung kung nawala yung ating shorted. Still shorted. So nako, medyo guys, so medyo delikado tayo kasi shorted pa rin. Nakamalis ka nga muna dito, nak. Doon ka muna sa ano. Nak. So ayan, shorted pa rin guys. Hindi ko alam kung alin ang ibang VRAM na show, kung alin pa ang ibang tama. So sunog siya guys dun sa taas. So inspection natin siya ng patagilid. Ito lang yung medyo, pag ganun guys, medyo marami yung tama. Baka delikadong delikadong shorted din yung VRAM na isa. So inspection natin siya patagilid, baka may something crack pa. Yun, meron pa dito guys isa. Ito tumama. So tsaga-tsaga lang guys inspection. Ito yun guys, yung isa, nag-spark siya, baka nag-brand out.
Yun pa. Ang dami guys. Nagkaroon siya guys ng ano. Ang dami. So tatlo. To tatlo, apat. Tapos lima. Saan na isa? Isa ba? Lima. Dami guys. Ang tama. Puro birang. So swertihan ito guys. Swertihan na to. Madami. Siguro baka nag-fluctuate kaya siguro nagkaganon. Or kung ano man yung lumapat dito sa ibabaw. Okay, so remove na natin. Dami ah. Why so dami? Saan na yan? Where are you? Crack boy, where are you? Ito ba yan? Ito yun. Saka ito. Saka ito. Ito yung may crack. Tama ba? Yeah. Dami ah. 5. 5 SMD capacitor is damage. Ano nangyari dito? Hindi ko alam guys kung anong nangyari. Bakit siya na shorted no? Kasi either ano yan may lumapat or may over voltage na nangyari. Ganon. Hindi ko makita. Oops. So they have pang-apat na to. So tapon na natin yan. Mga sira na yan. So hindi na natin yan kailangan. Mga shorted naman guys. Hindi yan kailangan ng customer. Okay. So sana wala nang shorted. Kasi kung meron pa yan, hanapin na naman natin ulit. So natin siya titesterin guys. So tingin nyo. So sa likod na natin po siya titesterin. Para malaman natin shorted o hindi. Okay. So dito na guys. Shorted. Sad. Yan guys. So mayroon pa siyang shorted. Naku, delikado talaga dito ang ano. Daming shorted guys. May shorted pa. Ayun, hindi ko pa nakikita. Okay. How to find another shorted? How to find another shorted guys? Ano to? I think this is the shorted.
Ang hirap hanapin. Hindi ko makita guys ang isang shorted pa. Ang hirap guys, ang hirap. Where is the others? The other shorted. Tagal ng video natin ngayon. Kailangan talaga siyang hanapin guys. Kasi pag ano guys ay baka yung chip shorted. Sakit na ng likod ko ba? Sakit na ng likod. No choice, so supplyan natin ng ano ng 1.5 volts kung iinit ba siya. So meron naman tayo thermal camera dito, pero mas maganda kasi is talagang hanapin muna natin, di ba? Yeah. So may thermal camera tayo dito guys. Okay, magana pa ba yung thermal camera natin dito? Yeah. So voltage injection tayo. Nasa na ang okay, ang wire natin ay nawawala. Oops. Yung wire naman ang wala. Wire lang ay nawawala pa. Ayun, may wire. So nakaisa na tayo. May isa na ako na repair. Ito na lang. Tingnan natin to. Sana madali. Okay, so injection tayo. So, 1.5 volts. Shift enter. Okay, power. Okay. Walang umiinit.
Oops, meron yata ako nakita. What's that? Nakita ko dito isa. What that's? Okay. Pag binaba. So this is 2. What is that 2? Here. Here. And here. 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 Okay. So this is 2. Okay. So wala dun sa kabila. Okay ka tayo. Hold VRAM. So dalawa yung ating tinuturo. So maybe initin yata yung chip natin guys. So ito siya guys. Yan. Okay, sa kabila. At the back. So tingnan natin. What's that? Natuldok. Okay. So VRAM section. Oops, may nakikita tayo dito. So they have, saan to? Edge ng ano, chip. Yun. Tuldok. Okay. So sa labas, likod lang tayo guys. May dalawa. So ang dalawa ay eto. Saka ito. Okay. So nakita ko na guys. Tapos ship na tayo. Ito siya guys. Pakita natin. May camera. So ito siya. Ito at saka ito. Yan. Dalawa. Microscope. Tanggalin natin ang power. Tanggalin muna natin yung kuryente. So tingnan natin kung bakit siya yun. Either why this is overheated. So ito siya. Ito. Ito. Dalawa siya eh. Tingnan natin kung may sign siya ng crack. Wala naman siya guys sign. Wala siyang sign. Pero i-remove natin siya. Yun yung tinuturo eh. So na yun. Wala tayo. Ito. Ito. Ito yan. Saka ito. Tama ba? Alam ko yan eh. Yan. Tama. Hindi ko pa yung tinuro ko kanina. Yan. Okay. So remove muna natin yan. Of course. So sila yung nag-overheat sa ating sa ating thermal camera. Hindi naman crack yung likod guys. Hindi naman crack yung likod. Pero bakit siya nag-overheat? So testerin ko lang guys. Siya lang naman tinuturo eh. Ayan. Testerin natin kung mawawala na yung overheat. Okay? Yung Okay. Yun. So nagbago guys. Okay. Nawala na. Yan. So wala na siya shorted. Ito yung pinaka primary rail. Okay. So I hope. Actually guys, pwede naman natin yan hindi muna lagyan. Yan. So lagayan mo natin.
So 7 pieces SMD capacitor is dead. So yung dalawa, hindi siya halata. So galaw ka guys, napakahirap pala kung titingnan mo, hindi naman mahalata. Kung wala kang thermal camera, so mahirapan ka kasi masyadong mababa yung temperature. So ganun siya guys, kahirap kapag walang temperature. So buti na lang dahil sa technology available yung ating thermal camera at nakuha pa natin yan. So lalagyan lang natin na ng mga capacitor. So grinder lang natin ito isa, medyo maliit yung lagay ng hinangan eh. Okay, it's kaya subukan natin guys pa-display yan. Okay lang naman yan, hindi naman, wala naman tayong loads sa program, kaya subukan natin siyang ipa-display. So magdi-display na siya yan. So hindi naman natin siya papalitan na ng thermal pad bago pa yung thermal pad eh. So baka lang siguro, baka na kaya nag-shorted is dahil may pumasok na kuryente na hindi so hindi natin alam kung anong nangyari. So mahirap hulaan guys, no? So wait natin ang last part ng ating testing. Okay. So try natin kung meron display. Ayan. So let's power on. So I don't know kung iinit. Mukhang uminit naman yung chip nya guys. Pag nag-blocks yung screen, uminit siya eh. Yan, uminit na siya guys. Kaya lang still no display. So papansin nyo dun sa ating camera, yan nandyan, power off. So check lang natin guys yung voltage, kung may pumasok na ba tayong voltage sa VRAM. So sabihin ko na lang guys, so you need to trust me if meron ba. So let's power on. So may pumasok guys, 1.5 volts. So hindi pa siya nagsuswitch, tapos magbabago yun, 1.5 volts yung pumapasok na voltage, pero hindi siya guys nagsuswitch. Dapat magsuswitch siya, kumbaga dapat siya eh, ano to, may shorted dito, ano ba to, this is 5 volts guys, 5 volts, sorry hindi kita, 5 volts yun dito. So ito ay wala dito yata, 1.8, so dito ay 1 volts. So power off natin again. So hindi siya nagpo-provide, nagsuswitch yung kanyang VRAM at saka GPU chip, hindi siya nagsuswitch, pero may supply na siya guys ng voltage. Hindi ko alam kung gano'ng epekto ng mga capacitor na yun, pero I think dapat magdi-display kasi siya guys kahit wala yung capacitor. So I'm not sure guys, so subukan natin siyang lagyan later kasi 7 pieces siya eh, shorted. Okay, so let's try again. Baka lang mag-switch siya, so, hindi natin alam. Let's try again. So pangalawang buhay natin, pangatlo na to. Power on again. Okay, let's power on. So tingnan lang natin guys, pag yung ito umitim yan, yung display natin, wala na yata supply. Okay, mayroong 1.5. Yun, 1.5 pa rin siya guys, di pa rin nag-switch. So I don't know what happened. So power off, still 1.5 guys. Power on. Kakano naman yung ano. Ay,
Kaya lang medyo pansin natin dito guys, ups, mainit. Nag-overheat yung aking kamay. Nag-overheat pala. Masyadong mainit. Something may problem inside. So bakit hindi siya nagtitrigger, nagsuswitch on? So gagamitin ulit natin yung ating thermal camera para ma-identify natin yung temperature. Okay. Ayan. So guys, ayan, kung mapapansin nyo, ayan, medyo nag-iinit itong part ng VRAM. Ibig sabihin mayroon pa siyang tinutulak na kumakain ng mataas na ampere. Okay, let's power on. Ayan, kung pansinin natin siya. So kalahati lang nung GPU chip yung may umiinit sa kalahati ng GPU chip, pero hindi yung kabuuan guys ay hindi umiinit. So mapapansin, taas yung VRAM nya, so mataas yung temperature. So ibig sabihin parang hindi siya nagsuswitch yung ating hindi siya nagsuswitch dapat mag-switch siya. Kaya yung 5 volts nya ngayon kung sira yung GPU chip kalahati, so yun lang. Okay, hindi siya guys nagsuswitch. Okay, power off. So sa tingin ko kasi yung capacitor ay walang effect, wala pang ganong ka-effect kahit yan ay missing. Okay, so base lang yun, may expertise guys. So hindi rin natin alam kung saan siya nakatrigger kasi ito ay Samsung yata ang bira. Okay, so try natin ulit mag power on kung may makukuha tayong capacitor dito sa likod. Power on. Okay, may umiinit na isa. Ito, ano to? What's that? Hindi. Tornilyuhan. Umiinit siya sa side na yun. So wala akong makita dito, pero yung kabakan chip umiinit. Okay, so dito something may nakikita ako dito. Wala na ito. Power off. So may umiinit ditong isa guys eh. So kailangan nating alamin kung ano ito. Baka siguro low change value na rin yung capacitor dito para sigurado. Okay, power on. Yan, sundutin natin. Sara ba yun? Panundot ko yun. Yan guys, may capacitor dito umiinit na isa. So baka kaya hindi siya nagti-trigger mag switch ay dahil di sa capacitor na to. So kailangan ko siyang i-remove. So power off. So dito siya guys, itong isa na to. Ito, sa malapit sa pinagtanggalan. Dito. Okay, so wait lang guys. Remove natin. Subukan lang natin. So hindi ko alam kung anong effect niya pag tinanggal guys no? So mas maganda yung tingnan natin para maganda. Okay, just remove. Kasi yung tinanggal nating huli is, so di ba may parang siya, crack bang shorted, pero hindi naman siya shorted, totally shorted, parang ganun. So yan, ni-remove na natin siya guys. So 7 pang na to. So tingnan natin kung ano yung magiging effect. Yan, base lang guys nalalaman natin is, I think kahit wala yung capacitor na magdi-display siya kahit paano. So so kasi ano lang naman siya, filtering. Okay, power on natin. Wala na yung heat banda dito, so nawala siya. Yan, pero wala pa rin siya display. Yan. Pero wala na yung something. Ako ko lang sa ibang side no guys. So continue studying. 43. Wala, power up. Yan, still no display. So
remove natin to guys, itong isang capacitor dito. Kasi parang nagano siya, nag-overheat din. Yan. Susubukan na lang natin siguro magpalit din. Yan. Or kung nang natuluyan, nasira yung chip, yun lang, medyo mahirap. Yan. So tayo ay running ng 46 minutes, mag-isang oras na, pero kailangan natin ganyan talaga pag nagre-repair. Kailangan lang din na magtyaga-tyaga. Meron naman pala tayo dito palang ano guys, sa tuner. Same. Okay. So dito natin siya kukunin. Replace na natin yung mga ano. Alas naman pala. So, sakto. Pero okay, so let's remove, let's plug in again. Let's try to plug in and unplug. So kailangan kasi mag-change yung voltage. Okay, let's power on. 1.5 pa rin, still 1.5. so is still 1.5 voltage. Dapat kasi magwa 1.4 yan, 1.3 ganyan. So micron yung ating memory. So ayaw niya mag-switch. Okay, so no choice guys, subukan natin ilagay ng capacitor kung magiging okay po siya. So wala akong idea guys kung mag-work siya ng wala o meron. So sa madami na kasi akong mga nare-repair, nag-work naman talaga siya guys kahit wala. Kasi ano lang naman siya, filtering capacitor lang naman. Okay, pero tingnan natin. Maliban na lang kung damage na talaga yung ano niya, yung kanyang. Ayan guys, tanggalin natin yung capacitor. Ito ay pare-pares lang naman guys siya ng tinatawag na ano, yung location nito guys ay pare-pares lang, ano po. So kahit kunin natin lahat yung nandito, so okay lang siya, pares lang po to, ano po. Basta yung same size lang sa likod ng ano. So gusto niya nang malaman, so ano lang po, sa board view at sa schematic. Same size lang naman yung mga nag-crack. Kunin natin. So ano lang kasi dito, magiging ano lang, parang problem natin kagaya nun. Lang naman palitan natin lahat yung SMD capacitor. Hindi naman pwedeng lahat ay palitan. So yung nag-overheat naman, tinanggal na natin. So ayusin na lang yan natin later. Kapit lang natin lahat yung mga natanggal dito. Kulang pa pala.
gagawin natin, retouch lang natin yan. Retouch natin mga dalawang panghinang. So, tapusin lang natin. Okay. It's done. Ay, sorry. Walang camera. Nakalimutan. Ay guys, sorry, nakalimutan ko. Hindi nakaano yung microscope guys. Yan, siyempre nagmamadali din tayo guys. Hindi ko nakita. Sorry guys. No, hindi ko napakita. Pagpamanhin nyo guys, hindi ko nakita. Hindi ko pala nakapokus yung camera natin. Ayan, so nakabit ko na. So, tingnan naman natin kung gagana na. So, capacitor. Okay naman. So, all plugins. So, all plugins guys. Testerin natin. Baka shortage yung naikabit natin. Mahalaga yun. Okay, so okay, may reading tayo 0.07. yan, 0.07 may reading natin ano. Ayan, so 7 pieces empty capacitor na replace natin.
So sana mag-work siya guys, kasi pag hindi siya nag-work, sad yun. Yeah, so possible kasi masyadong marami yung tinamaan. Tapos yung mapapansin natin yung palibot ng VRAM, ayan, halos 1, 2, 3, 4, 5. So 5 pieces VRAM, so 8GB to guys. Yan, tinamaan. At sunog pa, burn pa yung capacitor, tapos crack, tapos marami siya. Ibig sabihin malaki yung possibilities na yung GPU chip or your mga VRAM na tinamaan ay sira din, yung mga paa, yung mga dinadalaw yan ng kuryente na 1.5 volts. Yan, dito naman guys, okay naman kasi siya dito eh. Yan, walang problem dito. Nasa ano talaga eh, sa mga filtering capacitor, doon siya talaga is tumati naman guys. So I hope maging okay, kasi kung hindi ay medyo malungkot ito guys, gawa ng oras din guys, nag-repair tayo tapos hindi pa naging success. Malas pa lang, sayang din yung oras natin, diba? So I hope maging okay. So plug in. Okay, so testing. Yan. So gamitan ko lang din ng thermal camera guys para makita ko. So check nyo lang kung mag-display. Okay, let's power on. Ayan. So GPU chip temperature 36. So hindi siya umangat. 37. So not detected pa rin siya guys. Yung isa yung nag-display. So dapat yung GPU chip nya, so kabaak lang guys yung nag-switch sa GPU chip nya. So share natin. Ayan. So malaki yung possibilities guys. Ayan, kung titingnan natin, kabaak lang ng GPU chip yung umiinit. Malaki yung possibilities na yung 5 VRAM ay sira. Sunog eh. So ganun yan guys. So yun yung medyo malungkot na kapalaran, gaya ng sabi ko sa inyo kanina. Kahit hindi natin palitan yung na yon, ay dapat gagana siya. So nakakalungkot. Yan, kagaya niyan guys, pansinin nyo. Power off natin. Yung heat pati ng GPU temperature, kung mapansin nyo, yung temperature nya is stuck lang siya hanggang 44. Dapat hindi 44 yan, dapat 70 na yan, 70, 90. So ganyan yan. Hindi kasi nag-switch yung ating VRAM at GPU chip. Dapat mag-switch yan guys eh. Yun, kasi may supply naman na siya. So kompleto yung supply guys. Kompleto naman yung supply niya. Ibig sabihin, dapat mag-switch siya eh. Yan, so pinawaran na natin. So tingnan natin yung mga pinalit natin kung umiinit. So yan, based naman sa checking natin guys, yung mga ni-replace natin SMD capacitor ay hindi naman siya nag-heat. Yeah, so goods yung mga napinalit na natin. So yung nandito, ito ay capacitor, to guys, resistor. So okay lang yan, natural yan sa, ayan. So ano yan guys, sa ganitong scenario, sira guys yung VRAM, sunugan siya eh. Kadami kaya nun. So ito naman, ano lang ito guys, it's para lang ito sa display. May init yung display nya dito. Yan. Temperature, kung titingnan nyo yung temperature, 45 stock. Hindi yan guys, normal. So, madami na tayong ni-repair ay hindi yan normal. Ano guys, sira yung sa pagkasunog, sira talaga. So tanggalin natin, subukan nga natin ang ibang display. Baka may damage lang din ang baka kaya hindi nag-switch. So tingnan natin yung display port. Ayan guys, try ulit natin. Not normal eh, para sa akin guys, not normal. Tabingi yung chip, kabiyak lang ng chip ang gumagana. So power on. Tapos kung sasumahin nyo yung GPU temperature, ayan,
Stuck lang siya hanggang 41. Yan, 42. Kalahati lang pati ng chip yung umiinit. Ayan. So, ibig sabihin, yung VRAM na nakakonect dito, kasi overheated na yung supply ng VRAM, may issue po siya. Ayan. 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 Tingnan mo, kalahati lang. Kalahati ng chip, hindi siya nagko-connect yun dito. Dito lang yung problema. Oh, sad. So, yan guys ang ating updates. So, hindi na natin patagalin na talagang ano yan, wala sa buhay. Oh, sad sa video repair na to guys. Not successfully. So, marami yung tinamaan guys na pyesa. Sunog kasi guys, sunog. Crack, capacitor. So, malaki ang chances na mga VRAM ay sira. So, yung pagpahuli na natin yung chip guys. Kasi may supply naman siya eh. Kompleto yung mga voltage supply niya. Yeah, so dami. Napalibot guys. Dito sira. Yeah. Halos yung tinamaan 1, 2, 3. Ganyan. 1 1, 2, 3, 4, 5. 5 guys. Yan, 5 VRAM yung tinamaan. Hirap yan guys pagka ganyan. Hindi yan BIOS. Kasi pag BIOS siya, kahit papano, ang init ng chip dire-diretso. So ganun yan guys. Okay, so yan ang ating updates guys sa video card na to. So sorry for not success repair based sa analysis. So sa VRAM yan, tama VRAM or chip. Mahal na yun guys. 70 lang kasi ito eh. Hindi naman na advisable. Palitan pa yan ng ano yan. Buti kung papayag yung may-ari. Yeah. So yan lang guys ang ating update sa video card repair. So, muli, thank you for watching. Not success. Okay, so bye for now. Ano pala guys, may nakalimutan ako. Subukan natin yung washing. Baka itong video card ay nabasa or naihian ng daga ganyan, something like that. So kasi parang namamano guys sa isip ko, hindi nagsisip yung VRAM at GPU chip. Kung may problema dun sa VRAM sa ilalim, kung nabasa siya, kasi may napansin ako kanina basa. Subukan natin i-washing guys, last option na yan. Pag hindi guys, so itong video ma-upload ng hanggang dito lang. Okay, so yan ang update guys sa video card repair. This is Tech Jonathan, thank you for watching, bye for now. Ayan guys, continuation lang. So may napansin ako dito guys sa PWM nya. So ito siya guys, pakto ano tayo. Ayan, so titigilan ko na sana siya. Ayan, so microscope natin guys. Ayan guys, so may napansin ako dito guys. Ito siya, itong nilagyan ko ng flux. Something ano siya eh, sunog po siya, butas. Then ayan, mukhang napansin ko ay shorted po yung kanyang PWM. Ito po. Ayan, kasi based sa checking ko po, ayan, kapag pag tinister po natin siya, kasi may donor tayo dito guys. Ayan, so nakita ko lang siya guys before trying to washing. So nakita ko siya, pag tinister natin siya guys, ang reading lang nito dito, kasi sunog po siya guys. Ayan, baka kaya hindi pala siya nag-on. Pag tinister natin, ang reading natin ay 0.053. Yan, sa kabila naman po ay 0.1133. Pero pag tinester po natin dito siya sa donor board, kasi may donor board tayo dito. So, ang reading po dapat niya na lumalabas ay ito. Yan. Pag tinesting natin, dapat ang reading niya ay 0.51. So, sa kabila, 0.4. So, ibig sabihin guys, meron tayong problematic pala dito sa video card. Dito sa loob ng PWM. Ayan, so yan lang guys, may napansin natin. So kaya kinontinue ko yung video. Ayan, so hindi ko alam kung saan siya nagmumula. So kailangan natin magbuklat ng board view. Ayan, so wait lang guys, magpe-prepare tayo ng board view. Susubukan lang natin baka tayo makakuha ng 1070. Siguro kung wala ay mag-eject tayo ng voltage. So hindi ko rin alam kung ano yung pumapasok na voltage. So alamin po natin. Okay, so this is a gigabyte 1070. Hanapin natin dito, baka makakuha ko ng 1070 kasi ito naman ay old version. So I don't know kung gaming siya. Ano bang klase itong wala na kasi siyang sticker.
So 1070 WindForce, subukan natin sa 1070 WindForce. Ayan, baka madali natin. So wait lang guys ha, prepare lang kung nagsisearch lang tayo ng board view, kung makukuha natin. Okay, waiting for a while. I'm preparing. Okay, so may nakuha ko dito 1070 WindForce. Hindi ko alam kung parehas po siya. Ano po? Yeah, so may PWM sa baba. So hindi siya parehas. Diba? 1070. So share ko yung aking screen para makita nyo yung aking pinaprocess. Screen. Yan. So iba po yung nakuha natin na ano. Ito siya. May PWM sa baba. Pero itong nire-repair kasi natin wala. Ang PWM nito nasa likod. Nandito dapat sa likod. So iba siya. So ngayon, trying to find another, mayroon kasi ditong 1070. So I'm not sure kung ito siya. So kailangan natin sana i-board view. Ito, subukan natin to 8GB. So gaming, sana board view din siya. May board view siya. Ito pala. Sana makuha natin. Okay. Okay, may PWM. So, wala PWM. So, baka ito na. Okay, ganito ang design. Bakit gano'n? Okay, back. Okay. So, ito. Okay, parang ito na guys. So, nakuha natin. So, back tayo. Ayan. So, dito guys, ay may problema tayo. So, this is resistor. Ayan. So, this is a 5 volts. Ayan, may problem pala tayo guys sa 5 volts. So, aalamin natin kung saan ito papunta. Ayan, kung saan ba siya. So, supply daw niya guys is 5 volts. Ayan. 5 volts. Then, papunta ng ayan. So, mapapansin natin guys. Papunta siya ng power source in VDD. Ibig sabihin may problema pala guys itong ating PWM. So marami pala siyang sira guys. So tayo mga ngamuti dito ng sobra. Okay, so supply po pala siya. Yan. Supply siya ng ano? Ito ano to? Supply siya ng PWM. Tapos meron ditong isang parts. Ano ito? May laman ba to? So check lang natin. So meron na siyang laman guys dito. So ito may isang resistor. So 1K. So check natin. Yun. So papunta siya guys na driver. Yan. Yan. Kung mapansin natin. So isa siyang driver. Yeah, so subukan natin siyang sunsunin sa likod ng ano. So may resistor dito guys. Yan. Tingnan natin ang voltage supply. So okay, so we have a reading na 0.4 at sa kabila ay 0.4. So, yan guys, sinasabi ko na lang guys kasi para makita nyo yung supplying dyan sa board view. Tapos dito, ito yung yan. So, tama naman dito guys sa ating ano. Ibig sabihin, meron lang tayong problema either sa PWM. No choice tayo, kundi tayo magpalit tayo ng PWM para masolusyonan yung problem. Ang isa pang ano dito, yung tinatawag natin dito guys, yun dito, iba rin yung voltage supply. So, possible, baka kaya iba yung nandito. Reading kasi iba yung reading ko. Baka naman may problema lang sa naka-switch. So, subukan natin guys i-power on. So, ibig sabihin guys, naka-trigger naman, naka-on naman yung kanyang ano. Yun pala guys, yun pala may nakalimutan tayo guys. Testerin natin yung ano, nakalimutan natin. Ayan. So, nakalimutan ko pala guys, testingin yung B ano niya, yung kanyang
supply para sa GPU chip. Sus, nakalimutan siya. So ulit tayo guys, buti na lang napansin ko sa yan, lagi ko tinitingnan, lagi kong pag ako nagma-microscope kasi bago siya i-declare na sira na talaga guys, nagdo-double checking talaga ako. So ngayon, titingnan natin ito kung anong lumalabas na supply. Okay, so ano tayo, power on natin. Yan. So ito pala yung problem natin guys, kaya umiinit yung may supply tayo dito. Wala palang supply guys itong ating ano. Yan, itong mga controller natin. So yun ang nakalimutan ko kanina sa ay, Diyos ko. Siguro, dami na ako nire-repair. Medyo pagod na rin siguro. Ayan. So, buti, nag-checking tayo. Wala palang supply talaga yung GPU chip. Kaya pala hindi siya. Ang lumalabas lang na supply is 1 volt, 1.8, 5 volts, at saka, tawag na, what do you call? 1.5 volts. Kaya pala, yung init na GPU chip is babahagya. So, ngayon, titesterin po natin pala dito. Titingnan natin kung anong supply na papasok, kung 5 volts pa siya o hindi. Okay, so yan. So dahil kung sira itong ating PWM, subukan natin palitan yung fuse, pero I think so subukan lang natin. Wala po. Okay, power on natin siya. Tingnan ko kung anong output, input pala. Okay, mayroon tayong input na 5 volt, pero sa pagkalampas ay 0.2 volts na lang. Okay, so yan yung ano natin. Subukan natin siyang palitan. Okay guys. Ay sorry, nawala na naman yung ano. Ito. So palitan natin yung fuse. Bago natin siya palitan yung PWM. Madali lang na maghanap ng fuse nito. Kasi ito ay 2R2 lang naman. O tinatawag na 2.2 ohms. Yan, 2R2. So palitan natin siya guys. Yan, yung ano. Hindi naman kasi ganun ka-shorted guys yung papunta ng PWM. Minsan kasi parang ano siya, yung naka-feedback dahil may resistor doon sa kabila. Baka hindi naman siya sira yung PWM. Subukan natin guys. Kasi mag-change yan. Yung reading kasi niya kanina nakukuha natin is 0.0 something. So dapat ang reading natin ay ano. Subukan natin mag-on. Kapag siya hindi na sunog guys yung ating resistor na yan, ibig sabihin either yung PWM natin ay hindi sira. Pag nasunog guys, papalitan natin ang PWM. Okay, so medyo maraming sira, ano lang, problem. Okay, so lagyan natin guys ng alcohol para kita nyo sa microscope kung magpo-burn siya. Yan. Tapos power on natin. Yan, kita nyo sa microscope guys, power on. Oops, so sira siya. Ayan, so dahil na-identify natin na sira, yun, no choice kundi papalitan natin ng PWM. Okay, at saka isa pa pala dito guys na napansin natin, may napansin ako guys nung ni-remove ko yung thermal paste dahil for washing sana, ay baka sira talaga ang GPU chip. Kasi nagkaroon pala dito guys ng something overheat. Ayan o. Kung mapansin nyo yung GPU chip natin guys, yan guys ay hindi natatanggal. Para something burn siya guys. Ayan o. So yan, ito ngayon ang pinoproblema kung sira yung GPU chip. Yan, kung bakit ano. Susubukan natin testerin din pala to. Dahil na-identify naman natin na ano. Subukan natin. Pag walang shorted dito, so yung PWM papalitan natin. So okay, sabihin na lang natin kung goods. Right side lang naman guys. So dito mababa yung reading, 0.02. Ayun, nag-ano siya, nag-restore na siya guys sa 0.06. Ganun kasi yung PWM minsan kapag may problem. Yun, so may ma-identify ako ditong shorted, pero kailangan lang natin siya guys i-charge ng mga ilang ano, kasi hindi naman charge shorted yung kanyang 12 volt, 0.4 siya. Sira ito, yan 0.1 lang. So I'm not sure kung, kasi mamaya nagbabago to. Ayan, kagaya nito 0.6 na siya, yan 0.6 na rin siya.
Yan, 0.6 na. Yun yung sinasabi ko. So, dahil ang PW natin na may problema, kaya akala natin siya shorted. Kasi yung pinaka-driver nila guys, dito sa likod, na ito, ay galing doon sa PWM. So, wala tayong choice. Subukan natin siyang palitan. So, inspection lang natin itong mga tinatawag nating driver. Ito guys yung mga driver naman. I think wala naman siyang shorted dito sa mga driver. Yan. Kasi may sa PWM naman bumigay. Ito, something may liquid damage lang dito. Siguro baka nilinis din to na may-ari kaya hindi ko makita ebidensya guys. So, yun lang. Ito hindi naman. So, connected to sa 12 volts eh. Yan. So, ang gagawin na lang natin guys, palitan na lang natin tong 2R2. PWM saka 2R2. Okay, hanap tayo dito ng 2R2. Wala na naman tayo sa microscope. So yan guys, medyo matagal-tagal lang yung video pero sana ipagtyagaan nyo. At least pulido siya at nautay-utay natin. Yan, pag napalitan natin siya guys at naganon pa rin, ibig sabihin baka sira talaga yung GPU chip. Pero kailangan natin siya guys subukan para malaman natin yung resulta. Okay? Okay, remove na natin tong PWM. Ito yung gagamitin natin. I hope mag-works. Tigas. Kan lang. So, tanggalin natin to. Oops. Nalaman din natin kung mag-change yung tester. Pag tinester natin. Tigas ang punat niya guys.
Okay, bandayin lang natin. Okay, ganyan. Touch lang natin, bilang sana gumana para hindi sayang ang ating repair. So itong R2, so meron tayo dito 2 R2 prepared. Works kaya ito? So sinong may alam? Tingnan natin kung mag-works. Hintayin muna natin. Pagod guys mag-repair. So isang oras mahigit guys yung repair natin. Okay, all goods naman. Nakalapat naman tayo guys. Testirin muna natin siya kung hindi shorted yung output, kasi kung still shorted siya, possible puputok lang din ulit. So guys, still shorted. Hindi ko alam kung anong problem niya guys. Still shorted pa rin siya. Ano yun, nalaglag. Nako, nalaglag na. Pinipit. So siya ay still shorted pa rin. So dito siya isa lang naman yung connection niya guys. Pero yung sa kabila naman hindi naman siya shorted. May problema pa rin tayo guys. The problem is not solved. So pag tinister siya,
shorted. As you can see, tumutunog siya, shorted. Pero sa kabila, yung supply naman, goods naman siya. So, dito lang hindi kaya shorted ditong kanyang capacitor. So may capacitor kasi dito guys. Yan, ito. I'm not sure kung shorted ito. Subukan ko guys i-remove itong nilagay nating resistor. Subukan natin guys. Masyadong okay, pagod na rin. So tanggalin ko lang to guys. Ilagay natin kung still shorted. Try natin kung nasa na shorted. Kung outside, okay, sa loob pa rin. So yung input ay not shorted na. Yeah, so dito guys, either ito may problema yung capacitor, remove natin. Sabihin ko na lang guys, so nasa board di tayo. Kasi ito ay isang filtering capacitor din tayo. Baka ito lang po. Okay? Wow! Haha! Ayos guys! It's a capacitor. It's shorted capacitor. Oh no! So it's possible, ano, so yun lang, hindi natin na-try kanina yung PWM kung shorted, pero check natin guys kung shorted. Nasa na yung PWM? Ay, pinatong ko na pala dito. Okay, so tingnan natin yung PWM kung shorted. So this pin ay, so pin number, ano siya, dun pin number 2. So, tingnan natin sa pin number 2 to the right kung siya ay shorted. So, dito yun. So, ayun guys. So, hindi siya shorted guys, yung ating PWM. So, nagkaroon tayo ng maling identification. Ayan. So, hindi guys ang salarin ay PWM. Okay? So, nagkamali tayo dun. Yung capacitor. Wala kasi crack yung capacitor guys. Kaya inisip ko ay yun ang sira. PWM. So, yun pala guys. So, hindi naman sira ang PWM. So, siguro it's a protection lang din para mag-trigger na kaya siya ganun. Okay, so balik ko lang itong PWM na isa dito para pares lang naman sila guys. Balik lang natin para magamit pa natin sa susunod. Ayan, dito tayo, restore natin to. Ayan. So, pag dinester natin, yeah, so may reading na tayo. Goods na guys. Goods na reading. Okay? Okay. So, doon sa PW na remove natin, I'm not sure kung sira talaga yun o hindi ba. So, hindi naman natin i-charge yun sa customer. So, testing na ulit natin siya. Ngayon, so, ngayon may napapansin nyo to. Pag hindi pa rin guys gumana, hindi sira talaga yung GPU. Kasi nag-zero siya, nag-shorted yung capacitor. So, nag-blow yung 2R2 resistor. Okay? So, let's try. Okay? I hope mag-works. Yeah. Okay, yung ating patay na pala yung ano natin. Susubukan natin ulit, taubulit natin.
natin kung siya ay mag ano ulit, magbaburn. So, microscope ulit. Lagyan natin siya ng ito. Tapos on natin siya. Kita naman. Okay, power on. Okay, hindi siya namatay. Let's check if may display na. Yan, meron na. Oh guys, success na. Ayan guys, pakita ko lang. So may display na tayo. Ayan, so patayin na natin yung isa para di kayo maguluhan. So ayan guys, pag nag black screen, ibig sabihin may display. Okay. Okay, so nag black screen tapos nag display. Yun na yan. Let's power on. Ayan, so tingnan nyo guys. Ayan, black screen. Ayun, nag black screen tapos display. Ayan, so okay na siya guys, may display na. Power off. Ayan, so success guys ang repair. So napakarami guys na pinagdaanan. So hindi natin nakita dun sa inspection na una. Ayan, so yun nangyari kasi shorted sa lahat sa mga VRAM. Ayan, tapos nung tinapos ko kanina guys yung inspection, yung video natin sa unang video, so in-inspect ko guys pangkalahatang inspection bago yung washing para ako hindi sayang. So yun nakita ko guys, yung sa may PWM, yung may resistor na parang barn sunog. So yun yung ano, kaya kanina so sinubukan natin siyang palitan, baka ako hindi lang ano, kasi tinignan ko yung capacitor guys, hindi naman walang crack. Yan, so shorted din pa rin capacitor. Pinalitan natin yung PWM, akala natin PWM. Kaya yun yung mga ano kasi, so hindi agad natin inuna yung capacitor. So doon tayo nagkamali mga anak. So may mga bagay minsan, so ganun lang talaga. Yan, so ang sira sa 8 PC SMD capacitor and 1 PC resistor 2R2. Ayan guys, so okay na siya, may display na siya guys, for washing na lang po siya. Okay guys, so ayun, sa haba ng video natin, so 29 minutes, 30 minutes at saka 1 hour, 1 hour and 30 minutes. So yan yung at least naging successful guys. Nakakapagod guys mag-repair ng ganong katagal. Ano, simple naka-video rin kasi tayo, kaya medyo matagal yung ating repairing, kaya yung utak natin masyado hindi focus pag nagbi-video kasi nakatingin sa camera, sa control. Ako din kasi nagko-control eh. So salamat naman sa Diyos at perfectly working na po yung video card na nare-repair natin. So success po, success. So yan po ang ating update sa video card repair. So salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na lang. This is Tech Jonathan from Video Card Repair. Thank you for watching. Bye for now.